Kabayan, share ko lang to ha. Ikaw ba may asawa? O kaya jowa na mabilis magpalit ng mood, magagalitin? Okay? Yan yung mga nakakaranas ng stress. O ikaw, pumimahal ka sa buhay na makakalimutin. Okay? Ito kabayan, no? Ano yan, sir? Oo, pinadeliver ko lang kasi kanina kasi nagpa-grind ako ng purong kakao na ibilad lang. Puro lang po siya kabayan. Ano ba importansya niyan, sir? Alam niyo ba base sa pag-aaral, baka pag mapanood mo to, ito na laging inumin mo. Ito ay nakakatulong lalo na sa ating cognitive abilities. Pag-uusapan brain, heart, mga ganyan, ito po maganda. Kung ikaw di diabetic, high blood pressure, o hypertensive, at kung ikaw ay gusto mong mapababa yung risk sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, ito maganda kabayan. May pag-aaral na ginawa sa Colombia at Mexico sa mga nag-aaral, okay, at saka sa mga home for the aged, yung mga matatanda. Sa 850 na kanilang correspondents, kabayan, almost 600 sa mga estudyante, gumanda ang performance sa school. At dun sa mga matatanda din naman, nagkaroon sila ng yung dating makalimot, yun, natatandaan nila kung sino ang nagsaserve sa kanila, kung sino yung taong ganun. Okay, almost 68% as to studies na malaki ang ibibigay nitong kakao o kaya cocoa. Ito may pag-aaral sa London University kabayan. Napakaganda ng benepisyo ng kakao kung ikaw ay laging nakakaranas ng stress at saka anxiety. Bakit? Ang phenolic compound o kaya yung polyphenols nitong kakao ay pinapababa ang stress hormone ng isang tao na tinatawag na cortisol. Okay? Kaya gumaganda ang mood. Okay? Pagpalagay na lang natin sa mga chocolate, dark chocolate, na pwedeng 75% o kaya 80% ang kanyang kakao. Yan yung mga tao na lagi mong nakikita na nakasmile. Gumaganda lagi ang kanilang mood dahil sa effect ng kakao. Hindi yan magagalitin. Okay? At may pag-aaral din kabayan na itong kakao ay nakaka-generate ng stem cells. Yes, dahil sa sobrang taas ng compound na kung tawagin ay epicatechin, which has been shown na ito ay nakapag-stimulate o nakakapag-produce ng new stem cells. Pinopromote niya ang regeneration and improve your overall cellular health. Ang research, ini-indicate niya na itong epicatechin also enhances angiogenesis. Ang ibig sabihin lang yan, sinusupport niya yung ating tissue repair kapag ikaw nakasugatan, kapag ikaw ay nagkakaroon ng sa mga arthritis, maganda ito kabayan. Sobrang taas ng antioxidant at anti-inflammatory ng kakao kabayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kapag kayo lagi na stress, laging alam mo yon, kumbaga, asan yung eyeglass ko? Andito lang naman yung eyeglass mo. Ginanya mo lang naman. Magkakalimutin ka na. Okay, maganda sa mga estudyante, kakao. For better performance sa school. Kaya pwede nyo itong incorporate sa inyong mga diet. Ang pinaka-punteriya ng mga studies is regarding sa function ng brain. Nakakatulong daw ito kabayan to increase the blood flow sa ating mga maliliit na ugat. Particularly sa utak. Napag-alaman din sa kanilang studies kabayan na itong kakao, it can dissolve small clots. Sa mga andyan na mga polyphenols at sa mga flavonols, malaki ang naitutulong ng pag-dissolve sa mga clots na yan. So, kung mabilis o malakas ang flow ng blood flow ng papunta sa utak, kompleto ang transport ng nutrient, oxygen, lahat ng kailangan ng utak mo, kaya nga sinasabi na it can lower the risk of sa pagkakaroon ng neurodegenerative disease. Maganda po ito talaga kabayan, lalo na sa ating umeedad na. Ang kakao kabayan, sa isang kutsara, it contains 11 to 18 milligrams of epicatechin. So napakataas talaga niya kabayan. Kaya kung ikaw advice ko lang kabayan, malaki ang epekto nito to reduce yung neurodegenerative disease kagaya ng habang tayo ay tumatanda,
yung Alzheimer's, yung mga ganyan, yung makakalimutin ng mga sakit ng mga nakakatanda. So para hindi ma-lower yung case natin sa ganyan, ayan kakao kabayan ha, incorporate mo sa inyong diet. God bless everyone. Bye-bye.